Breaking news mga kababayan, nako po, ang nakakawindang na balita ni Lebiste, pati si Vince Dizon natulala dito at talagang nataranta na mga kababayan, pati Palasyo nagkahetot-hetot na mga kababayan. Kaya pakinggan po natin ang lilindol sa Palasyo, ang pasabog ni Senador Marcoleta at Lebiste. Nako mga kababayan, merong malalagot dito. Panoorin po natin. Kahit na sinasabi ng iba na ang priority natin ay sugpuin ang corruption, ang preoccupation naman ng iba in the last few days ay ang dami pong mga opisyal na nagpahayag na ang files ko ay hindi dapat maging ebidensya sa korte, so on and so forth. Parang pinapakita nila na ayaw nila talagang sugpuin ang corruption. Gusto lang nilang i-control ang investigation. Kaya ko po naisip noon pa na importante na makuha ang files bago umalis ng DPWH si Yumaong Undersecretary Cabral dahil ang potential for cover-up and for others to alter the files is great. Ngayon, hindi naman paniniwalaan ng kopya ng files ko kung hindi tugma ng lahat ng ibang mga files. Pero kung maraming mga may kopya ng file, tapos yung file na ilalabas ay iba, pwede nating ngayon i-check and balance kung inalter yung laman ng file. Kaya ang sagot ko sa inyong tanong ay wag tayo magpa-divert ng attention sa tunay na question ng laman ng file. Kumalat po yung video, yung CCTV video, pati po yung larawan na may paper cut, na sugatan daw po. Ano po ba yung katotohanan po dito sa dokumento? Bagamat hindi malinaw dun sa CCTV na nagkaroon ng komosyon, pilitan dahil wala naman CCTV sa loob, pero sa labas naman medyo maayos naman ang inyong usapan. Okay naman kami ni Undersecretary Cabral dahil naglalakad kami at hawak ko yung papel at dinidiscuss nga po namin. And I vehemently deny any allegation of days to even reply to my initial Facebook post. I have also been saying since November in public that I have had these, and I've also been discussing with him since September the public release of these files. And ang katotohanan po kasi maraming mga kumakausap sa akin at sa kanya na wag ilabas ang mga files na ito dahil marami pong mga taong nakapangalan sa listahang ito. At siguro naman po nakikita ng publiko na ang importanteng topic ay hindi ang mga files ko, kung hindi ang laman ng mga files na ito na may kopya din ang DPWH na ibinigay nila sa ombudsman. Kaya ang tanong na lang, bakit nila hindi inilalabas ang mga files na ito? Opo, yung insidente na yun, sir, kailan po yun naganap? September 4. Oo, tapos ngayon lang sila nagsabi na merong ganun na parang sapilitan na pagkuha. Tama po. Opo. Sir, yung pagpunta nyo po doon, nagpaalam po ba kayo muna? Nagsabi ba or nag-usap ba kayo ni Secretary Vince na pupunta ko dyan sa opisina, hihingin ko yung kopya, or kausap nyo po si Undersecretary Cabral, o diretso na kayong pumunta po doon? Nag-set po ako ng meeting through Director Alex Bote sa opisina ni Yusek Cabral. And actually, nung June 11, nandun din po ako to meet Yusek Cabral, and binigay niya sa akin yung kanyang high-level budget allocation formula na ang tawag po niya ay ang kanyang baseline budget managed o BBM formula, kung paano na-compute niya yung 401 billion pesos allocable budget per congressional district. Nagsulat din po ako sa kanya a month later asking for the detailed breakdown ng mga budget allocations na ito. At nung na-appoint si Sec Vince September 1, naisip ko na baka kung noon hindi ito ibinibigay ni Secretary Bonoan, mas may chance ngayon. Kaya naisip ko na pumunta that day. And ako po ay nagpapasalamat na nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung maaring ibigay sa akin. Tapos nag-call back din po si Sec Vince. At ang sinabi po ni Sec Vince, okay na ibigay sa akin in the spirit of transparency. O, kita nyo mga kababayan, sabi kasi ni Vince Dizon, hindi niya alam itong nagaganap between Yusek Kati Cabral
Eh sinasabi ni Vince Dizon, persahan ito at tingnan nyo, napilay pa daw. Napilayan itong si Cabral dahil tila magnanakaw na ninakaw itong mga files na ito. Nako, Vince Dizon, mag-resign ka na. Sabi ng mga nagko-comment dito. Ayan, no? Ayan, dapat nga nalalaman iyan bakit hindi nila sinasabi sa taong bayan. Nako po. Fight, 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 Kong Leviste. Dismantle the political organized criminal syndicate. Nako po. Wala naman intention itigil upak 2025. Tuloy sa 2026, hanep kayo. Grabing kapal ng mukha yung sabi ni Susan Enriquez. Matagal nang may korupsyon noon pa yan, kaya lang masyadong malala ngayon. Noon libo-libo lang, pero ngayon mali-maleta na. May nasa kahon pa. Mayroon pa sa tunnel, nasa warehouse, nasa condominium. Nako po mga kababayan ko, ang tindi ng mga ito. Tindi ng mga kawatan ng mga mandarangbong ngayon mga kababayan. Sabi ko nga po kay Sec Vince, maganda kung isa publiko natin ito. At sabi niya, oo, isa sa publiko nga niya. Kaya nga ko nga din, hindi ito ginawa sarili ko dahil ang expectation ko, mas maganda, DPWH ang gumawa. And I believe nung September, mas idealistic pa siguro si Sec Vince. Pero siguro marami ng kasing mga napagkasunduan siya in terms of what he can and cannot do to remain in his position. Kasi siya naman po ay nandyan lang at the pleasure of his appointing authority. Kaya wag natin pong sisihin si Sec Vince personally at mahirap po ang kanyang posisyon. Kaya minsan baka hindi siya pwedeng magsalita ng totoo. Opo, meron pong ilan na nagpahayag ng pagkabahala doon po sa sinasabing pinilit daw po ninyo na kunin yung files. Kung ganun po yung mga naging senaryo, meron ba kayong natanggap din na text mula kay Dizon na parang pinapaalalahanan ka bakit ganun yung nangyari? Ganun din si Undersecretary Cabral. Kailan yung last communication po ninyo with Secretary Dizon na bago po yung interviews niya na sinisita nga kayo dahil di umano'y sa pilitan yung kinuha? We are trying to contact him pero baka wala din siyang magandang sagot kasi nga only every few days siya nakakasagot sa mga katanungan ng media. Ang I think best is kung kaming dalawa humarap na lang sa media at palipaliwanag lang namin kung bakit hindi ng DPWH isinasa publiko ito. Pero ang sagot ko ay actually maraming kumuusap sa akin at sa kanya at pwede naming pangalanan lahat ng mga nasa listahan na nakiusap na huwag ilabas ang listahan. O, kita nyo mga kababayan? Meron palang mga tao na malalaking opisyal ng gobyerno na pinipilit na pigilan na ilabas itong dokumento na ito. Kita mo, Vince Dizon, ano ba talaga Vince Dizon? Saan ka ba talaga? Saan ka ba naglilingkod? Ikaw ba ay sa taong bayan o sa mga mandarambong na ito? Nako, mga kababayan ko, manggigigil din kayo dito kay Vince Dizon. Ayan ang mga komento. Vince Dizon, ano na? Buhaya ka din! Alaka, galit na galit si Jason Tondo. Alaka, tindi na mga galit na galit. Kaya nga ayaw na lang sugpuin ang korupsyon kasi nga sanay na sanay silang magnakaw sa kaban ng bayan. Nakikita ninyo kahit anong imbestiga, walang nangyayari kasi nga pinaka-pinuno ng korupsyon kasabwat nila. Sana pinakaugat ng korupsyon na yan na makomatos para maramdaman nila ang kahirapan, yung dahan-dahan silang mamatay. Nako po mga kababayan ko. Nako, tuloy natin. Kung hindi po niya aminin yan, lalo kong sasabihin na hindi siya nagsasalita ng totoo. Opo. Mula nung September po, nung pumunta po kayo doon and prior doon, meron kayong usapan na with Secretary Vince. Hanggang sa kasalukuyan, meron po ba kayong pag-uusap in between doon po? Bago po siya nag-abroad? Marami po. After September 4 kasi ang budget hearing sa Kongreso. Tapos
meeting din kami sa labas at sa telepono din. At ako po ay naniniwala talaga na gusto ni Sec Vince ng reforma sa DPWH. Pero tulad po ng yung pagbaba ng presyo, yun po yung isinusulong ko. Tapos isinulong din niya. Pero nung inayawan ng iba, binalik yung presyo, 'di ba? Kaya ang sitwasyon po ni Sec Vince ay napakahirap, pero kaya ko din po yan na bibigyan bilang konteksto. Kaya din minsan hindi siya pwedeng magsabi ng totoo. Opo. Muli nating linawin, Congressman, kasi baka ang intindi ng ating mga kababayan o ilan na pag nandoon yung pangalan mo sa listahan, masamang tao ka na. Once and for all po, pakipaliwanag po, once na nandun yung listahan, ano ba ang palatandaan na merong something mali doon or hindi mali na maging proponent ka, considering parang yan na yung nagiging kalakaran na magdala ng proyekto ang mga kongresista sa kanilang mga distrito, kasi hahanapan din sila ng nakasanayan din ng kanilang mga constituents na pag ikaw si congressman, dapat meron kang proyekto dito sa amin. Ang masama, I think, is the fact na itinatago. Kasi kung isinasa publiko ng isang mambabatas ang mga proyekto na pinasok niya sa kanyang distrito, yan ay patunay na hindi siya kumita sa proyekto. Pero the fact na ang daming ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan ay I think a reason to believe, corroborated by the fact na ang sinasabi ni former Undersecretary Bernardo ay almost 100% ng mga bids sa DPWH ay luto, na may mga commission nga in many cases para sa mga proponents ng mga insertions. At ang mga presyo nga talaga ng mga proyekto ng DPWH ay mataas, ang kalidad ay madalas substandard, kaya ang sinasabi ko ay halos lahat siguro ng mga DPWH projects ay may kickback. Kaya may mabuting dahilan siguro para ayaw ng marami na lumabas ang listahan. Ayan mga kababayan, si Vince Dizon hawak kasi ito sa leeg mga kababayan. Wala po siyang sariling desisyon, hindi siya makapag-decide ng sarili niya. Kailangan muna pindutin siya mga kababayan dahil siya isa siyang robot. Nakita niyo naman simulat sa poll, dati okay ito, pero ngayon mga kababayan wala. Nawalan po ng angas, walang karisma. Hindi nakapanipaniwala ang ginagawa nila. Pati ICI wala na po mga kababayan. Mula po nung napalitan po si Senador Marcoleta na chairman ng Blue Ribbon Committee at pinalitan po ni Ping Lacson at pinalitan po ni Tito Soto itong si Chis Escudero, nagkahetot-hetot na po ang investigation. Naging sarsuelo, naging bulagaan, naging tangalista, naging bobolista, wala na. Ayun, naging kapal ng mukha nila. Kasi nga, puro mandarambong itong mga sinusuportahan nila mga kababayan. So, bago po tayo magtapos mga kababayan, pakinggan nyo po ito. Pakinggan nyo po ito mga kababayan. Meron tayong papadugtog. Kasabit na naman si Ading Bongbong, hugas kamay na naman sa pandarambong, sanga nakaupo lahi ni Lolong. Gong ang mga supporter ni Bongbong, idol yung iwi madalas kasing magkunwari, mga trolls na ang kakapal, bayat pala mga kupal. Mandarambong, bong, mandarambong, idol yung iwi madalas kasing magkunwari, mga trolls na ang kakapal, bayat pala mga kupal. Mandarambong, bong, mandarambong, bong, idolo ng mga gonggong, bong, mandarambong, bong, mandarambong, bong, idolo ng mga gonggong, bong. Kasabit na naman si O yan mga kababayan ko. Naku po, ang tindi ng kanta. So, kung umabot ka po sa video na ito, ano pang inaantay mo? I-comment mo kung saang lugar ka. Saan ka po nagko-comment? Anong bansa ka po? Mga kababayan, for transparency, for a better democracy, ako si The Wonders Philippines. Happy New Year sa inyong lahat. Mga kababayan ko,
Iwasan ang paputok para maging kompleto ang mga daliri pagpatak ng Enero 1. Okay po? Mabuhay!